Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding serye ng pambobomba ang muling napaulat na yumanig sa Ukraine, kung saan hindi bababa sa 6 na katao ang kumpirmadong nasawi sa pinakahuling pag-atake ng militar ng Russia sa mga rehiyon ng Balaklia at Sumy. Ayon sa mga lokal na awtoridad, patuloy ang sunod-sunod na pambobomba sa mga residential area na nagdulot ng malaking pinsala sa mga kabahayan at nag-iwan ng matinding takot sa mga sibilyang walang direktang kinalaman sa nagpapatuloy na digmaan. Sa lungsod ng Balaklia, na matatagpuan sa silangang bahagi ng Ukraine, 3 sibilyan ang kumpirmadong nasawi matapos direktang tamaan ng mga airstrike ang kanilang mga kabahayan kagabi habang sila ay mahimbing na natutulog. Agad na rumesponde ang mga bombero at rescue team upang apulahin ang malalaking apoy at hanapin ang mga posibleng nakaligtas sa ilalim ng mga gumuhong pader at bubong sa gitna ng napakahirap na kondisyon sa gabi. Sa kasalukuyan, abala ang mga rescue workers sa paglilinis ng mga labi ng mga nawasak na gusali sa Balaklia. Sa ulat na inilabas sa Telegram, sinabi ng mga opisyal na nananatiling mahirap ang sitwasyon dahil sa panganib ng muling pagsiklab ng apoy bunsod ng mga nasirang linya ng gas at kuryente. Ngunit patuloy ang kanilang pagpupursige upang matiyak ang kaligtasan ng buong komunidad at makuha ang mahahalagang gamit ng mga biktima. Bukod sa Balaklia, naging target din ng pambobomba ang hilagang rehiyon ng Sumy na malapit sa hangganan ng Russia. 3 tao ang naiulat na namatay doon habang hindi bababa sa 11 na iba pa ang nasugatan matapos ang serye ng mga pag-atake sa iba't ibang pamayanan. Ang mabilis na pagtaas ng bilang ng mga biktima ay nagpapakita ng lumalalang sitwasyong pangseguridad sa hilagang bahagi ng bansa na patuloy na binabantayan ng militar ng Ukraine. Sa mismong lungsod ng Sumy, 12 katao pa ang nasugatan kasunod ng isang mapaminsalang pag-atake gamit ang mga guided aerial bomb. Kinumpirma ng pulisya ng Ukraine sa kanilang opisyal na pahayag sa Telegram na ang mga bombang ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga infrastruktura ng lungsod, kabilang ang mga kalsada, gusali ng pamahalaan at maging mga paaralan na nag-iwan ng matinding trauma sa mga residenteng nakasaksi sa mga pagsabog. Samantala sa timog na rehiyon ng Kherson, isang pag-atake gamit ang drone naman ang tumama sa isang pampasaherong van na nagresulta sa pagkasugat ng 6 na katao. Inihayag ng administrasyong rehiyonal na ang insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na paggamit ng mga unmanned aerial vehicle o drone sa mga pag-atake sa mga sasakyang bumibiyahe sa kalsada na naglalagay sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan sa patuloy na panganib. Sa kabila ng mga malinaw na ulat tungkol sa malawakang pinsala at pagkamatay ng mga sibilyan, kapwa itinatanggi ng Russia at Ukraine na sinasadya nilang targetin ang mga sibilyan sa nagpapatuloy na digmaan. Ang labanang ito ay nagsimula sa malawakang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong Pebrero ng taong 2022 na nagdulot ng isa sa pinakamalalaking krisis sa seguridad at makataong kalagayan sa Europa sa mga nakalipas na dekada. Balikan natin ang sitwasyon sa Balaklia. Ang lungsod na ito ay paulit-ulit nang nakaranas ng matitinding labanan mula pa noong simula ng digmaan dahil sa estratehikong lokasyon nito. Ang pinakahuling pag-atake ay muling nag-iwan ng malalalim na sugat sa komunidad habang ang mga lokal na opisyal ay patuloy na nananawagan para sa tulong medikal, pagkain at karagdagang kagamitan upang mapabilis ang paglilinis at pagkukumpuni ng mga nasirang infrastruktura. Ang paggamit ng guided aerial bombs o mga ginabayang bomba mula sa himpapawid ay naging isa sa mga pangunahing taktika ng puwersang Ruso sa mga nakaraang buwan. Ang mga sandatang ito ay may kakayahang magdulot ng malawakang pagkawasak mula sa malalayong distansya, kaya naman napakahirap para sa mga lokal na air defense system ng Ukraine na harangin o pabagsakin ang mga ito bago pa man tumama sa kanilang mga target. Sa rehiyon naman ng Sumy na napakalapit sa hangganan ng Russia, ang mga residente ay palaging nasa mataas na antas ng alerto. Ang pinakahuling pag-atake sa mga pamayanan dito ay nagpapakita na maging ang maliliit na bayan na malayo sa pangunahing linya ng labanan sa silangan ay maaari pa ring maabot ng pambobomba ng artilerya, mga missile at mga airstrike. Ang pag-atake gamit ang drone sa Kherson ay isa ring malinaw na paalala ng nagbabagong mukha ng modernong digmaan. Ang mga drone na nilagyan ng mga pampasabog ay madalas ginagamit upang subaybayan at atakihin ang mga target sa real-time.
Ang pag-atake sa isang van na may sakay ng mga sibilyan ay nagdulot ng matinding pagkondena mula sa mga lokal na lider at mga pandaigdigang grupo ng karapatang pantao na patuloy na nagbabantay sa krisis. Dahil sa sunod-sunod na trahedyang nagaganap sa iba't ibang panig ng bansa, muling umapila ang pamahalaan ng Ukraine sa mga kaalyado nito sa kanluran para sa mas mabilis na pagpapadala ng mga makabagong air defense system. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky, ang pagpapalakas sa dipensang panghimpapawid ay mahalaga upang maprotektahan ang mga sibilyan laban sa patuloy na mga airstrike, missile at drone ng Russia. Ang digmaang nagsimula noong Pebrero 2022 ay pumasok na sa isang masalimuot at tila walang katapusang yugto. Libo-libong sibilyan na ang nasawi, milyon-milyon ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan at ang mga lungsod tulad ng Balaklia at Sumy ay patuloy na nagiging simbolo ng pagkawasak. Ngunit kasabay nito ay nagpapakita rin ng katatagan ng mga mamamayang Ukrainian sa gitna ng patuloy na karahasan. Sa bawat pag-atake na nagaganap, ang mga first responder ang kabilang sa mga humaharap sa pinakamalaking panganib sa lugar ng insidente. Sa Sumy at Balaklia, marami sa mga bombero, rescue worker at doktor ang nagtatrabaho ng walang pahinga sa loob ng mahabang oras upang maghanap ng mga biktima sa ilalim ng mga guho, habang patuloy ding nag-iingat sa posibilidad ng mga kasunod na pag-atake sa parehong lugar. Ibinahagi ng ilang nakaligtas sa Balaklia ang kanilang matinding takot nang magsimula ang mga pagsabog sa kalagitnaan ng gabi. Ayon sa kanila, ang tunog ng mga sirena ng babala at ang kasunod na malalakas na pagsabog ay naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay, ngunit binigyang diin nilang hindi kailanman masasanay ang sinumang tao sa takot na mawalan ng pamilya o masira ang sariling tahanan sa isang iglap. Sa kabilang dako, nananatili ang matigas na paninindigan ng Moscow na ang kanilang mga operasyong militar sa Ukraine ay nakatuon lamang sa mga pasilidad ng militar at mga estratehikong infrastruktura at hindi sa mga sibilyan. Gayunpaman, ang mga nawasak na bahay at mga sugatang mamamayan sa Sumy ay patuloy na naglalagay sa mga opisyal na pahayag na ito ng Kremlin sa ilalim ng matinding pagsusuri. Ang kapulisan at mga taga-usig sa Ukraine ay abala rin sa pagdodokumento ng mga pinsalang ito bilang bahagi ng investigasyon sa mga posibleng krimen sa digmaan. Ang bawat pag-atake sa mga residential area ay maingat na sinusuri, kinukunan ng litrato at iniimbestigahan ng mga otoridad upang magamit bilang ebidensya sa mga posibleng paglilitis sa mga internasyonal na hukuman, kabilang ang International Criminal Court. Ang makataong sitwasyon sa mga apektadong rehiyon ay patuloy na lumalala. Bukod sa kakulangan sa ligtas na tirahan dahil sa mga nawasak na bahay, marami sa mga residente ang nahaharap din sa kawalan ng kuryente, malinis na tubig, at sapat na supply ng pagkain dahil sa pagkasira ng mga lokal na network ng kuryente, tubig, at iba pang pangunahing serbisyo dulot ng mga guided aerial bomb at pag-atake ng drone. Sa kabuuan ng mga bagong pag-ataking naganap magdamag, 6 na katao ang kumpirmadong nasawi habang 12 o senang iba pa ang ginagamot sa mga lokal na ospital. Ang mga medikal na pasilidad sa Sumy at Kherson ay patuloy na nagpapatakbo sa ilalim ng matinding presyon at limitadong supply habang sinisikap nilang mailigtas ang buhay ng mga malubhang nasugatan, kabilang ang mga bata at matatanda. Nag-utos si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng isang espesyal na kampanya ng parusa o Special Sanctions Campaign na direktang nakatuon sa industriya ng depensa ng Russia. Ang hakbang na ito ay naglayong pahinain ang kakayahan ng Moscow na gumawa ng mga armas na ginagamit sa patuloy na labanan sa Ukraine. Ayon sa ulat, ito ay isa sa katuparan matapos ang 40 araw na pressure campaign. Sa kanyang pinakahuling pahayag, binigyang diin ni Zelensky na ang pangunahing layunin ng bagong kampanyang ito ay ang pag-target sa mga partikular na kumpanya at teknolohiyang inaangkat ng Russia mula sa ibang bansa. Ayon sa panig ng Ukraine, halos lahat ng modernong missile at drone ng Russia ay umaasa sa mga banyagang piyesa. Kaya naman ang pagharang sa mga supply na ito ay maaaring maging isang malaking dagok sa kanilang produksyon. Ang kautosang ito ay inilabas matapos ang opisyal na pagtatapos ng kanilang 40 araw na kampanya ng panggigipit noong ika-4 ng Agosto. Sa ilalim ng nakaraang operasyon, pinatindi ng Ukraine ang mga pag-atake gamit ang mga long-range drone laban sa mga pasilidad ng langis at logistika sa loob mismo ng teritoryo ng Russia.
Ang bagong yugto naman ay nakatuon sa aspetong pang-ekonomiya at teknolohikal ng digmaan. Ayon kay Pangulong Zelensky, napakahalagang huwag bigyan ng sapat na panahon ang Russia upang makasabay o makaangkop sa mga umiiral na parusa ng kanluran. Sa ginanap na pulong ng koordinasyon, tinalakay ng mga opisyal ng Ukraine kung paano higit pang maisasara ang mga butas sa sistema ng parusa upang tuluyang maputol ang daloy ng mga kritikal na kagamitan na ginagamit ng militar ng Russia sa kanilang mga pag-atake. Araw-araw, ibinunyag ng gobyerno ng Ukraine na sa kabila ng napakaraming parusa mula sa Estados Unidos at Europa, nakakahanap pa rin ng Russia ng mga paraan upang makakuha ng libu-libong banyagang piyesa. Ang mga microchip sensor at iba pang advanced na teknolohiya ay patuloy na nakakarating sa mga pabrika ng armas ng Russia sa pamamagitan ng mga ikatlong bansa, isang bagay na naiswakasan ng bagong kautusan ni Zelensky. Upang patunayan ang seryosong banta na ito, naglabas ng datos ang Ukraine tungkol sa mga nakuhang labi ng mga armas ng Russia. Ayon kay Vladislav Vlachuk, ang komisyoner ng Pangulo sa patakaran ng parusa, mayroong humigit kumulang 35,000 banyagang pyesa ang natagpuan sa loob ng mga misil at drone na pinakawalan ng Russia sa kanilang malawakang pagsalakay noong madaling araw ng ika-1 ng Hulyo. Isang konkretong halimbawa na binanggit sa ulat ay ang pagsusuri sa mga labi ng isang Iskander-M ballistic missile na bumagsak sa lungsod ng Bilacherkva noong buwan ng Mayo. Natuklasan ng mga eksperto ng Ukraine na ang mga sensitibong bahagi ng missile na ito ay gawa sa iba't ibang bansa at teritoryo sa labas ng Russia, kabilang ang mga bansang kaluranin na nagpataw rin ng mga parusa laban sa Moscow. Bukod sa mga piyesa ng missile, tinalakay din sa pulong ang pagdepende ng Russia sa mga makabagong kagamitang pang-industriya o machine tools mula sa ibang bansa. Ayon kay Zelensky, nahuhuli ang Russia ng ilang henerasyon sa teknolohiyang ito at hindi kayang gumawa ng sarili nitong katumbas. Ang pagpigil sa pag-angkat ng mga makinaryang ito ay maaaring magdulot ng matinding pagkaantala sa paggawa ng mga mabibigat na armas. Dahil dito, nagbigay ng malinaw at tiyak na mga gawain si Zelensky sa lahat ng dumalo sa pulong ng koordinasyon. Inatasan niya ang mga ahensya ng gobyerno na bumuo ng isang detalyadong plano para sa espesyal na kampanyang ito. Ang bawat ahensya ay may kanya-kanyang target na sektor at kumpanya na dapat bantayan at pigilan sa pakikipagkalakalan sa mga supplier na nagpapadala ng mga materyales sa Russia. Samantala, bago ilunsad ang bagong kampanyang ito, matagumpay na natapos ng Ukraine ang kanilang 40 araw na pressure campaign na inaprubahan ni Zelensky noong ika-25 ng Hunyo. Ang operasyong ito ay pinangunahan ng Security Service of Ukraine or SBU na may pangunahing layuning pilitin ang Russia na tapusin ang digmaan sa pamamagitan ng pag-atake sa kanilang mga estratehikong pasilidad. Sa loob ng 40 araw na iyon, naging agresibo ang Ukraine sa paggamit ng kanilang mga makabagong long-range. Tinarget na mga drone na ito ang mga refinery ng langis, mga dipo ng gasolina at iba pang pasilidad ng logistika na matatagpuan malalim sa loob ng teritoryo ng Russia. Ang mga pag-ataking ito ay naglayong putulin ang supply ng enerhiya na nagpapatakbo sa makinaryang militar ng Russia sa harapan ng labanan. Ang mga estratehikong pag-atake sa mga refinery ay nagdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng Russia, partikular sa kanilang kakayahang mag-export ng petrolyo at mag-supply ng gasolina sa sarili nilang mga tropa. Bagamat sinisikap ng Russia na itago ang tunay na lawak ng pinsala, malinaw na naapektuhan ang kanilang distribusyon ng enerhiya dahil sa sunod-sunod na pagsabog sa mga pangunahing pasilidad ng langis. Sa panig naman ng Moscow, kinilala ni Russian President Vladimir Putin na ang mga pag-atake ng Ukraine ay nagdulot ng ilang kahirapan sa kanilang bansa. Gayunpaman, mariing ipinahayag ni Putin na ang ekonomiya ng Russia ay nananatiling matatag at patuloy na gumagana ng normal sa kabila ng mga panggigipit. Ayon sa Kremlin, handa silang harapin ang anumang karagdagang parusa na ipapataw ng Ukraine at ng kanluran. Bilang ganti sa mga pag-atake ng Ukraine, naglunsad din ang militar ng Russia ng serye ng pambobomba sa mga infrastruktura ng enerhiya sa Ukraine nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa mga ulat mula sa Moscow, sinira ng kanilang mga puwersa ang humigit kumulang 200 gasolinahan at mga imbakan ng langis sa Ukraine upang limitahan ang supply ng gasolina na ginagamit ng mga sasakyang militar ng Kyiv. Noong ika-4 ng Agosto, pinuri ni Zelensky ang SBU para sa kahanga-hangang resulta nito sa nakaraang kampanya. Inaprubahan din niya ang mga bagong plano para sa mga susunod na operasyon ng ahensya.
Gayunpaman, kapansin-pansin na hindi direktang binanggit ng Pangulo kung nakamit ba ng 40 araw na kampanya ang lahat ng estratehikong layunin nito o kung may mga bahaging hindi nagtagumpay. Dahil sa kawalan ng malinaw na pahayag tungkol sa kabuuang tagumpay ng nakaraang operasyon, nagkaroon ng iba't ibang haka-haka ang mga analista. Ngunit ayon kay Kirilo Budanov, ang pinuno ng Defense Intelligence ng Ukraine, hindi dapat maging sentro ng talakayan ang itinakdang haba ng operasyon. Ang mas mahalaga niya ay ang pangmatagalang epekto at ang mga konkretong resultang nakuha mula sa mga pag-atake. Binigyang diin pa ni Budanov na ang digmaan ay isang patuloy na proseso ng estratehikong pag-aangkop. Ang pagtatapos ng isang yugto ay nangangahulugan lamang ng pagsisimula ng isa pang mas matinding yugto. Sa pagkakataong ito, ang paglipat mula sa pisikal na pag-atake gamit ang mga drone patungo sa isang mas sistematikong kampanya ng parusa ay nagpapakita ng pagbabago sa estratehiya ng Ukraine laban sa Russia. Ang hamon ngayon para sa Ukraine at sa mga kaalyado nito sa kanluran ay kung paano epektibong ipatutupad ang mga bagong parusang ito. Maraming eksperto ang nagsasabing napakahirap subaybayan ang mga supply chain sa buong mundo, lalo na't gumagamit ang Russia ng mga dummy company at komplikadong ruta ng kalakalan sa Asya at Gitnang Silangan upang maiwasan ang mga pagbabawal sa pag-angkat. Sa kabila ng mga hamong ito, naniniwala ang pamahalaan sa Kiev na ang pagpapatuloy ng panggigipit sa industriya ng depensa ng Russia ay magpapahina sa kakayahan nitong maglunsad ng malalaking opensiba sa hinaharap. Kung matagumpay na mapuputol ang supply ng mga banyagang microchip, mapipilitan ang Russia na gumamit ng mas lumang teknolohiya na maaring magbigay ng malaking bentahe sa militar ng Ukraine sa larangan. Sa pagtatapos, ang bagong kautusan ni Zelensky para sa isang espesyal na kampanya ng parusa ay nagpapakita ng lumalalim na aspeto ng labanan na hindi lamang isinasagawa sa pamamagitan ng mga bala at kanyon, kundi pati na rin sa pamamagitan ng teknolohiya at ekonomiya.